Magandang hapon mga mahal kong mga kababayan, mga kachismaks, mga ka-wonders. Kumusta po kayo? BBM, merong pang-aasar at tila pinitik itong si Chis Escudero tungkol dito sa naging desisyon ng Senado na inarchive ang impeachment ni Sara Duterte. Mga kababayan, na tila minaliit ni BBM ang desisyon ng Korte Suprema at ng desisyon ng Senado na i-archive ang impeachment ni Sara Duterte. Ayon dito sa balita mga kababayan, si BBM tila yung sabi ng mga netizen mga kababayan, parang siya daw yung utak ng impeachment ni Sara Duterte na laging sinasabi ni BBM na wala siyang kinalaman. Pero dito sa isinagawa nilang parang ano ba ito? Parang 20 Congress na meeting nila. Ito pong sinabi. BBM pinitik si Chis Escudero at mga senador. Grabe si BBM. Di natin alam kay BBM ba't ganito yung utak nito eh. Di mo alam kung paniniwalaan mo o nagsisinungaling eh. Dito sa kanyang patutsada, tila minaliit itong si Chis Escudero. Ito po, BBM, pinitik si Chis Escudero at mga senado. Halatang may galit sa Senado dahil hindi nasunod ang gusto. Now alam na si BBM at Tamba ang utak ng impeachment. Grabe mga kababayan. So panoorin po natin itong statement ni BBM bakit tila minaliit ang senador na si Chis Escudero, minaliit si Marcoleta, minaliit ang 19 na senador na sumunod dito sa impeachment na dinismiss ng Korte Suprema na parang si BBM ayaw niyang sundin ang naging desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang impeachment. Tignan natin mga kababayan. Nako, ang dami ng galit na naman ng mga kababayan natin na tila si BBM hindi alam ang sinasabi. Parang ayaw sundin ni BBM itong naging desisyon ng Korte Suprema. Diyos ko Lord, mga kachismaks, mga kababayan, alam na this. Ito po, pakinggan natin ang sinasabi ni BBM dito. Ito po. Speaker of the House, Ferdinand Martin Romualdez, the honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gasmundo, and the Honorable Associate Justices of the Supreme Court. These surroundings of former President and Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Chis Escudero, and the Honorable members of the Senate who are apparently now applying to be included in the Supreme Court. Nagkaroon lang ng autonomy. Gusto niyo na mag-Supreme Court. Paano naman? How will Chis pass his legislation? Speaker of the House, Ferdinand Martin Romualdez, the honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gasmundo, and the honorable Associate Justices of the Supreme Court. Parang napapangiwi si si Chis Escudero Parang anong klaseng to? Anong klaseng presidente ito? Parang ayaw sundin yung utos ng Korte Suprema. Ba't parang nabibwisit si BBM na archive itong impeachment ni Sara Duterte? Mga kababayan, anong ibig sabihin ni BBM? Ayaw niya na sundin yung desisyon ng Korte Suprema. Tignan nyo mga kababayan, pinitik niya si Chis Escudero na kine-question niya, nagkaroon lang ng autonomy. Tapos,
parang gusto niya rin maging Supreme Court. Parang ayaw niyang mga kababayan, ayaw niyang sundin yung naging desisyon na ma-archive itong kaso ni Sara Duterte. Ibig sabihin mga kababayan, isa rin siya sa mga gusto na ma-impeach si Sara Duterte. Gusto rin niyang mawala si Sara Duterte para hindi maging Pangulo. Nako po mga kababayan, anong sinasabi ng mga comment dito? Tignan nga natin yung mga comment mga kababayan. Ito po mga kababayan yung comment. Nako po, yari. Binash si BBM dito mga kababayan. Binash ang Pangulo dito. Kasi parang ayaw niyong sundin yung desisyon ng Korte Suprema. Na tila ayaw niya. Tignan nyo naman mga kababayan, parang inaalipusta niya si Chis Escudero na tila paano makakapasa ng legislation ito or legislative o makapagpasa ng batas kung ganito si Chis Escudero. Ito mga kababayan, ito yung sinasabi. Ito po, tignan nyo mga kababayan, ito yung sabi dito. Grabe mga kababayan tignan nyo po. Anong sabi ng mga komento dito? Naku, nabash si BBM dito ng mga panig sa Korte Suprema. Na tila bakit ganito ang tirada ni BBM. Na tila ayaw niyang sundin ang utos ng Korte. Naku po, ito mga kababayan na sabi ng mga sumusunod sa Korte Suprema. Ito po mga kababayan na sabi. Ayan ito po, ang asim ng muka ni Senator Chis Escudero kasi si BBM may pasaring sa kaharap na niya. Masama ang loob ata sa Supreme Court na naging desisyon about sa impeachment. Kay BP Inday Sara, hindi mo maintindihan si BBM kung ano ba talaga ang gusto. Grabe naman yan. Sabi ni Sara Wang, impeach nyo na to, ba't nyo pa papatusin ng termino? Or papatapusin ang termino, wasak na nga ang Pilipinas dahil sa kabobohan niya. Nako, BBM, binabash ka tuloy. Ba't ganun kasi ang komento mo, BBM? Ba't parang ayaw mong sundin yung desisyon ng Korte Suprema? Di ba sinabi ng Korte Suprema, unconstitutional at walang due process of law. Kaya nga na-archive ng senador dito sa Senate kasi nga yun ang utos ng Korte Suprema, immediately executory. Now alam mo na, Chis. Nako po mga kababayan, banggaan ito. Sino pa ba? Nako po, kuwawa ni mo. Nako, anong ibig sabihin? Ay tanga na presidente, hay ambot daw, taga kalsada. Nako, ito na mga kababayan, yung mga comment ng mga nagmamahal at sumusunod sa batas. Pag hindi nasusunod ang gusto nyo, pasaringan mo ang tao. Kahihiyan yan, gumawa ka ng maganda. Nako, binabash si BBM mga kababayan. Grabing mga pasaring ito. Kinutya kasi ni BBM itong si Chis Escudero kasama ng 19 na senador na nag-archive ng impeachment kasama si Marcoleta. Kinukutya si si Escudero 'Di ba mga kababayan, sabi, now we know. Hard to believe. Pero yung isda nahuhuli sa sariling bibig. Nako po mga kababayan. Ang sabi ng netizen, si Tambaluslos daw saka si BBM ay mga utak ng impeachment ni Sara. Nako po mga kababayan, siya naman lahat ng may kagagawan sa nangyayari ngayon sa mga Duterte. Nako po mga kababayan, ang isda nahuhuli sa sariling bibig. Yan tuloy, huling-huli ka BBM na parang gusto mo ring suwayin ang utos ng Korte Suprema. Ito mga kababayan, ulitin pa natin. Surroundings of former President and Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal-Arroyo, Senate President Chis Escudero, and the honorable members of the Senate who are apparently now applying to be included in the Supreme Court.
Nagkaroon lang ng autonomy. Gusto niyo na mag-Supreme Court. Paano naman? O, tignan nyo mga kababayan, nagkaroon lang daw ng autonomy, gusto nang maging Supreme Court ang Senado. Na parang sinasabi ni BBM, ba't nyo in-archive? Sinasabi ni BBM noon na ayaw niya ng impeachment. Ngayon mga kababayan, binabawi niya yung sinasabi niya. Ang asim ng muka ni Senador Chis Escudero kasi si BBM may pasaring sa kaharap na niya. Masama ang loob ata sa Supreme Court. Naging decision about sa impeachment. Nako, BBM, nahuhuli ka sa sarili mong bibig. Anong masasabi ni Senador Marcoleta? Nako, masusuplak ka ni Senador Marcoleta. Obviously, yang ang utak sa ipinipilit na impeachment. Nako po, siya palang utak dito. Pahaging yang sa Senado at sa Supreme Court. Nako po. Yan ba ang hindi nakikialam sa impeachment? Ginagawa pang tanga ang taong bayan? Nitong nako, ang tawag dito, bangag mga kababay, yung mga nang babas kay BBM mag-resign ka na lang. Sabi niya, bobo. Nako, tinatawag na bobo si BBM. Huwag niyo namang tawaging bobo. Igalang niyo pa rin yung Pangulo natin. Sa aking opinion, dapat si BBM sumunod sa ipinag-uutos ng Korte Suprema. Dapat wag ganon. Ba't mo ipapahiya si Chis Escudero sa harap ng maraming tao? Sinama mo ang 19 na senador na nag-archive ng impeachment. Naku po mga kababayan, sabi ng mga netizen, ang isda nahuhuli sa sariling bibig. Naku po, ang hirap pag hindi ka abogado, nakakabobo. Ayan tuloy. Si BBM kasi, mga kababayan, sabi ng mga netizen, bobo at hindi abogado kaya walang alam. Naku po mga kababayan, ang sasama ng mga comment, ang hirap pag hindi ka abogado, nakakabobo. Anong pakialam mo, BBM, kung ayaw sundin ang gusto mo? Kung mali naman talaga kayo, BBM, hindi sasanim sa inyo ang hukuman. O traidor, sabi ni Ern Hickban. Ayan, grabe mga bangag talaga, walang kwenta Grabe mga comment. Halata ka naman BBM, akala ko ba walang pakialam sa impeachment ni Sara? Grabe na yan mga kababayan, nagkakabukingan na. Nahuhuli ang isda sa sariling bibig. Napanis yung cheese. Nako po, halata ka na BBM, akala ko ba wala kang pakialam? Nako po. Yan ang taong ayaw makialam sa impeachment. Ayaw magpasakop sa ICC. Tumangging ipadala si FPRRD sa ICC, Hague. Ang dakilang sinungaling, nako, Alexander Jimenez. Tinawag na sinungaling si BBM. Akala ko ba ayaw mo ng impeachment? Sabi ni RR. Sabi, di ka makikialam. Wala sa kamay mo na ba Kongres at Senado na? Bakit parang di ka mapakali? Kasi sure kulong ka sa 2028. Nako po mga kababay, mga comment. Mukhang nagbabalimbing na si Gloria at nasa Tambalus-Lus team na. Nako po si Gloria. Yung I'm sorry, ganon. Halata sa mukha ni BBM. Hindi mo maitatago yan sa taong bayan. Alam namin kung sino ka. Nako po, BBM. Nabas ka tuloy ng taong bayan. Ano kayang masasabi ni Senador Marcoleta dito mga kababayan? Malamang merong reaction ito. Nako. Mabubuljak ka ni Senador Marcoleta. Kasi sa'yo na nanggaling Akala ba naman namin wala kang pakialam sa impeachment? Bakit ngayon tila binabas mo mga senador? Binabas mo ang Korte Suprema na bakit inarchive ito? Naku po mga kababayan, ang isda talaga nahuhuli sa sariling bibig. Halatado, hindi niya gusto ang resulta. Nako po mga kababayan, halatado, hindi gusto ni BBM ang naging resulta at pasya ng Korte Suprema at ang senador.
Kasi binanatan niya si si Escudero pinitik. Halatang may galit sa Senado dahil hindi nasunod ang gusto. Grabe ang mga netizen. Kikilos ba yung mga buhaya kung hindi uutusan? Nako, sabi ni Presus Palakat, Mapalakat, or Malakat. Walang iya talaga, please step down. Sabi ni Catherine. Nako po, grabe mga bash kay BBM dito mga kababayan. Grabe talaga yung mga nagmamahal kay Sara Duterte. Disclaimer, walang hiya talaga, sabi ng mga nagko-comment, Lucky Salayaw, Jeff Prox, sabi ni Zeb Balong Jr. Ayun, lumabas na rin ako, BBM. Grabe ka, BBM, hindi ka na makakapagsinungaling dito. Sabi mo noon, ayaw mo ng impeachment. Hindi makakapagbigay ng magandang buhay sa mga Pilipino. Yan tuloy, huling-huli ka sa sarili mong bibig. Na tila pinitik mo si Chis Escudero na binabash mo siya. Ito, How will Cheese pass his legislation? Speaker of the House, Ferdinand Martin Romualdez, the honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gasmundo, and the Honorable Associate Justices of the Supreme Court. These surroundings of former President and Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Chis Escudero, and the Honorable members of the Senate who are apparently now applying to be included in the Supreme Court. Nagkaroon lang ng autonomy. Gusto niyo na mag-Supreme Court. Paano naman? How will Cheese pass his legislation? Tignan nyo mga kababayan, grabe mang banat din si BBM Kaya sabi nga nila ito po sabi ni Boy Abunda. Impeachment block. Due process or politics. Yan ang sinasabi Kasi kaya sinusulong nila itong impeachment due to politics. Nung impeachment block, due to politics pa din. Grabe naman, Tito Boy. Ano bang sinabi ni Tito Boy dito? Pasadahan nga natin mga kababayan. Saglit lamang po. Ano sinasabi ni Tito Boy dito? Check ka natin. Kung ano sinasabi ni Tito Boy. Check lang natin mga kababayan ha. Ang sinasabi ni Tito Boy. Kung anong yung usapan nila ni Cayetano. Check nga natin mga kababayan. Huling-huli sa bibig si BBM talaga. Nako po mga kababayan, yari na. Ito lang sinasabi natin. Ano kaya masasabi dito? Grabe yan. Ito po mga kababayan, tignan natin yung usapan nila ha. Ni Tito Boy. Check ka natin ano sinasabi dito. Pasadahan lang natin ito mga kababayan ha kung anong mangyayari dito. Ito mga kababayan, konting lang ito. Check lang natin. New or old, is it an additional requirement? The question is it good? I think naging consistent man si President Marcos by saying, hindi ako makikialam. But whether yung ituloy nyo o hindi, nagkaroon ng confusion yan. Totoo naman ngayon pa lang sinasabi niya, bakit parang mali ang ginawa ni Chis Escudero, mali ang ginawa ng 19 na senador, na i-archive ang impeachment, ba't hindi natuloy? Tignan nyo, tama si Cayetano. Talagang dito nagkakaroon talaga ng hulihan dito. Huling-huli sa bibig ni BBM. Tignan natin dito. Noong sinabi ng Supreme Court na nagkulang kayo dahil yung 215 na members of the House of Congress ay dapat naiintindihan nila lahat yung kanilang pinirmahan. And if it were done on the same day of February 5, kung tama ang aking pagkaunawa doon sa desisyon ng Korte Suprema, parang hindi yata posible
na lahat ng pumirma ay nabasa. Meron pang nag-measure kung ilang minuto, Yes. not the decision. So this is attached to to that comment na hindi din naman sinunod ang due process. Pero is that a requirement in your experience na dapat ang articles of impeachment ay naiintindihan ng bawat pumipirma who should be given enough time to understand. Well, that goes to my second point kanina, Kuya Boy, na kaya sui generis, one of a kind, ang impeachment. Kasi for example, no, yung binanggit pa ulit-ulit, and I'm glad binanggit yung decision, yung ang Tibay case. No? So halos lahat ng naging lawyers, pinagdaanan yung case na yan. I think it's a 1940s case. No? Ano to, labor case. Hinimay nito yung due process. At sinabi ng Supreme Court, hanggang ngayon, it's still good law. So, Kuya Boy, whether yan po ay kahera sa SM, yan ay presidente ng bangko sa Pilipinas, yan ay barista sa mga sikat na coffee shop ngayon, hindi mo basta pwedeng alisin yan na walang due process. Okay. O, tignan nyo mga kababayan, kailangan talaga ng due process of law. Eh dito sa desisyon ng Korte Suprema na dinismiss na nga at pinaboran naman ng Senado kasi nga po ang utos ng Korte Suprema ay naging batas na kailangang gawin ng Senado na immediately executory ang pagbasura dito at pag-archive. Eh ngayon, kini-question ni BBM. So, ibig sabihin talaga mga kababayan na ang naging impeachment ay political talaga. Pinulitika. Talagang halatado mga kababayan na may nagplano. May gumawa. Merong nang usig. Merong gumawa talaga para gawan ng kaso itong si Sara Duterte. Eh sa bibig na nang galing ni BBM na tila binuljak niya si Chis Escudero sa maraming tao na parang, oy Escudero, nagkamali ka. Parang nagmamagaling ka sa naging desisyon mo. Hindi lang masabi ng ganun parang papitik-pitik gaya ng 19 na senador, nagkamali kayo, parang ganun mga kababayan Kaya binash itong si BBM ngayon. Na tila ayaw niya ang naging resulta ng impeachment na na-archive. Na yan ang sinabi ng Korte Suprema na kailangang sundin. Kasi nga po, Korte Suprema ito. Wala nang higit pa na mas makapangyarihan. Yung iba kasi, hindi abogado, nag-aabogado, Tito Soto, nagmamagaling, pinipilit ang kanyang pagiging abogado sa school bukol, di palakol, di bulakbol. Ngayon naman, si BBM naman, bumabanat. Grabe mga kababayan, Pasadahan pa natin ng konti ito. Ang pinag-uusapan natin, Pangulo, Justice, Chairman ng COA, Vice President. Bakit sila walang pinakamaliit na due process? So, ang sinasabi, hindi namin papakalam at huhusgahan ng congressman paano kayo mag-decide. Pero pag klaro naman na pumirma lang at walang proseso at hindi naka-attach yung ebidensya. So, sabi ni Senator Risa, paano yun i-attach mo? Di kawawa mga witnesses. Maybe kung pinag-uusapan natin, presidente ang tinatanggal mo, pwede mong sabihin, baka pag-initan yung witnesses. Ang presidente, kalaban ng vice president ngayon So, yan mga kababayan So, ibig sabihin talaga, dito sa sinabi ni BBM, meron talaga siyang part dito. Meron talaga siyang kinalaman. Kasi nga, galing na mismo sa kanyang bibig. Ano yung mga sinasabi ng comment? Ayan mga kababayan super klaro, well done, Senador Alan. O, tignan nyo yung mga comment. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Ang mga paliwanag ni Senador Cayetano, madaling maintindihan. Yung mga against lang naman talaga kay BP Sara ang ayaw umintindi sa desisyon ng Korte Suprema. O, tignan nyo. Si Senator Alan Peter Cayetano, handsome,
intelligent pa. Galing magpaliwanag. Thank you, Boy Abunda, sa interview mo. Bumalik ang pagmamahal dito kay Senador Alan. I'm ex-loyal from Kalinga, Apayao. Tignan nyo, mga kababayan. Magaling talaga magpaliwanag si Cayetano. Ay parang Senador Marcoleta din ito, mga kababayan eh. Well done or well said, Cayetano. Galing magpaliwanag ni Cayetano. Iba talagang matalino, sana all. Napakalinaw. Senator Alan Cayetano is one of the brilliant and fair lawyer whose legal mind is amazing. Parang Marcoleta rin ito, mga kababayan. Nasira lang ito sa 10K. Diba? O ano masasabi nyo? Salute to Senator Alan Cayetano. Always maraming salamat po. Salute to Senator. Diba? Pumapanig talaga sila kay Senator Cayetano sa mga paliwanag niya. Totoo naman eh. Kasi abogado ito, nakakaintindi talaga ng batas ito. Hindi gaya kay Tito Soto, nagmamagaling. Diba mga kababayan? Risa Ontiveros, nakipagdebate kay Senador Marcoleta, binugbog lang siya ngayon kasi hindi naman talaga siya abogado. Kampi mo administrasyon, hindi mo mapoprotektahan ang mga witnesses mo. But mapunta tayo kung presidente. So kung presidente ang ini-impeach ngayon, pwede akong mag-file na walang nakatouch na ebidensya? Wouldn't that be wasting the nation's time? Diba? So I mean, everything has a cost. And resources. And resources. But, Kuya Boy, everything has a cost. When you want real change, and especially if it's that degree na you will charge high officials, may cost yan. Many people, pay so much of the cost. So, our job is to make it doable. Diba? If you make it so easy, maraming mag-iimbento dyan na hindi totoo. If you make it so difficult, you make them immune. So, kaya sabi ko, parang Goldilocks eh. Ano ba yung eksakto lang? And I think the good part of the decision is that on page 93, sinabi niya, kung gusto mong gamitin yung 1/3, eto lang sundin mo. By the way, yung isang mode, Kuya Boy, na you file, tapos i-endorse ng isang congressman, the Committee on Justice has a lot of leeway. So, O yan mga kababayan ha, yan ang sinabi. So ano masasabi nyo po sa reaction ni BBM dito mga kababayan? Na tila nagbago ang ihip ng hangin at tila kinokontra niya ang desisyon ng mga senador at ng Korte Suprema. Anong masasabi nyo mga kababayan? Nako po, ito na naman tayo. Mga kababayan, grabe ang bas kay BBM dito. Grabe. Go cheese basta sa tama ka. O, tignan nyo mga kababayan. Mr. Senate President, kuwang-kuha namin ang punto mo dito. Malinaw na sa amin ang lahat. Walang takot, walang paligoy-ligaw, diretso sa punto. Tignan nyo mga kababayan. Pa-impeach na yan mga ina. Anong klaseng presidente yan? Nakakahiya. Binabas si BBM dito mga kababayan. Binabas siya dito. Ba't siya napikon? Sabi nung wahahaha. Ayayay, parang nasaktan pa siya na di nagtagumpay ang gusto niyang ma-impeach si Sara. O yan tuloy, BBM, halata ka na. Ang sakit ba? Di uto-uto ang ilan sa Senado. Nako, wahahaha. Nako, Miss MJ. Talagang tinatawanan. Huwag kang kangasyadong halata. Nako, halata si BBM dito. Alam naman na. Hahaha, kamote ka. Wala ka kwenta. Isama mo na yung mga pinsan mong butete. Masyado nyo niyuyurakan ng batas. Nako, binaba si BBM dito mga kababayan. Kasi dito sa pangbabanat niya kay Chis Escudero. At dito sa mga kababayan sa Senado, sa Korte Suprema, na pagbasura. Nako, BBM, alam na ng bayan na dito sa mga komento ng mga taong bayan na nagko-comment sa iyong sinabi kay Chis Escudero, na tila kini-question mo ang Korte Suprema at desisyon ng mga senador na yung archive ito, alam na may kinalaman ka talaga dito sa impeachment ni Sara. Mga kababayan, kayo naman ang mag-react. Anong masasabi nyo sa sinabi ni BBM dito?
na tila inalipusta at minaliit ang mga Senado or ang Senador at ang Korte Suprema sa impeachment ni Sara Duterte. Kayo po ang humusga. Ano masasabi nyo? Isang like, isang share at isang subscribe. Salamat po. Ako si The Wonders Philippines. Mabuhay.